Isang pinagpalang umaga po mga kapatid, mga kapatid ko kay Kristo. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, saan man po kayo ay naroroon. Naway ligtas po kayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman at anumang kapahamakan, at naway dumaloy ang biyaya ng Diyos sa umagang ito sa bawat tahanan po natin. Ngayong umaga po ay Miyerkules na naman. Salamat sa Diyos sa panibagong Miyerkules. Sa loob ng isang linggo na tayo ay kanyang iningatan, tayo ay kanyang pinagpala, tayo ay kanyang sinubaybayan at pinatnubayan. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya, at sa bawat araw ay naginawa ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan, ng walang hanggang pag-ibig niya sa bawat sa atin, na ang nais niyang lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. So tayo po muna ay manalangin mga kapatid, at hilingin natin ang patnubay ng Diyos sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa kanyang mga salita, at naway bigyan niya tayo ng makalangit na karunungan sa lahat ng ating matatalakay ngayon sa kanyang mga salita, at naway makuha natin ang importanteng mensahe ng Panginoon na maghahatid sa atin ng dakilang pagpapala, maghahatid sa atin ng kalayaan sa gitna ng kadilimang ito na ating nararanasan. So tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Bago po ang lahat, linisin niyo po kami at patawarin niyo po kami sa lahat ng mga pagkukulang, mga pagkakasala, ano man nakikita mong karumihan sa iyong mga puso. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba at humingi po ulit ng kalinisan. Maraming po salamat, Ama, sa pagpapatawad mo at paglilinis mo sa amin. At salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming mapag-aaralan ngayon. At ikaw nga po ng patuloy na manguna at maluwalhati sa aming kaligitnaan. Naway ang mensahe mo ay patuloy na magbigay ng kaligtasan sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, atin munang itaas at luwalhatiin ng Panginoon ang kanyang dakilang pangalan. Ideklara natin ang kanyang pangalan, na kung saan ang pangalan ni Jesus ang tanging ipinagkaloob sa silong ng langit upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Those who call upon the name of the Lord will be saved, according to Romans chapter 10 verse 9. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, you are my Lord. You are my God. I live to worship you. Jesus, you are my rock, and you are my fortress. In you I will trust. My King, you are my Master, to serve and follow you. Forever
my Lord. Jesus, you are my Lord, and you are my God. I live to worship you, Jesus. You are my rock, and you are my fortress. In you I will trust, Jesus. You are my King, you are my Master, to serve and follow you. Jesus, forever, my Lord. Forever, my Lord. Tunay nga o Panginoon, pinapahayag ng aming mga labi na Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay sa araw na ito at sa mga susunod pang mga panahon. Ikaw ang aming dakilang manunubos. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita, sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang ilaw sa ating mga paa at ang law sa landas na ating daraanan. Amen? Yan po yan ay pinapahayag sa Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ngayon mga kapatid ay nais kong dalhin kayo sa isang mensahe na pinamagatang The Guiding Light. Sa kasalukuyan, mga kapatid ko, mga minamahal kong kababayan, napakahalaga sa ating buhay ngayon na mayroon tayong gabay na nagbubuhat sa salita ng Diyos, na siyang katotohanan at kapangyarihan para hindi tayo maligaw, hindi tayo madaya, hindi tayo matisod, hindi tayo madapa. Sa gayon, mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng mga patibong, lahat ng mga pakana, lahat ng mga pandaraya ng kaaway sa ating panahon. Ang sinasabi po dito sa John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sinasabi po ng Panginoon mismo
na siya ang ilaw ng sanlibutan ito. At ang sino man daw sumusunod sa kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman, sapagkat bibigyan din siya ng Panginoon ng ilaw sa kanyang buhay. So maliwanag po na mayroon lamang pong ilaw na nag-iisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At sinasabi po din ni John sa chapter 1 verse 5 hanggang 12, ang sabi po dito, the light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Mayroon daw pong isang tao na sinugo ng Diyos na nagngangalang Juan. Siya ay naparito po upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang ang lahat ng mga tao ay maniwala sa ilaw. At ito ay kanyang pinatutunayan. At ang tinutukoy pong ilaw dito, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus, na ayon kanyang sinabi sa John chapter 8 verse 12. At kung pagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa sa verse 9 hanggang 12, tinan po natin dito. Sa chapter 1 verse 9 hanggang 12. At sabi po, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. So ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan ng totoong ilaw. Pag sabing totoong ilaw, mayroong mga peking ilaw, mayroong kasinungalingan na nagpe-pretend lang, sila ay nagkukunwari lang, mga mapagkunwari, mga ipokrito, na tila ba katotohanan ang kanilang mga daladala, tila ba napakaganda, tila ba para sa ikabubuti ang kanilang mga dalang magandang balita, tila magandang balita, pero ang katotohanan po ay ito ay mga patibong. Sinasabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang diablo din ay kukunwaring anghel ng kaliwanagan, upang marami siyang madaya. At iyan po yung mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Sabi po dito ay ang ilaw ay naparito sa sanlibutan. At ang sanlibutan ito na nilikha ayon sa kanya ay hindi tumanggap. Hindi siya nakilala. Yung ilaw na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon, ay hindi nakilala, hindi tinanggap. At ang sabi dito, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Naparito siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi rin siya tinanggap. Ano po ang nakikita natin dito? Kapag nagsasalita po tayo ng katotohanan, marami po ang hindi naniniwala. Marami ang hindi nakikinig. Mas pinapakinggan pa ng mundong ito ang mga kasinungalingan
Mas pinapakinggan pa ng mundong ito ang mga masasamang balita kaysa mabuting balita na maghahatid sa atin sa kalayaan. Ang mabuting balita na siyang katotohanan. At ang katotohanan nito ang magpapalaya sa atin sa lahat ng kasinungalingan na naidikta, narinig natin, pinaniwalaan, tinanggap, at isinabuhay. Doon tayo palalayain ng Panginoon. At ang sabi dito, hindi siya tinanggap. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Isang mabuting balita, mga kapatid, na ang lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng naniwala at sumampalataya sa ilaw na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, bigyan po natin ito ng napakahalaga at napakadakilang importansya sa ating mga buhay. Ang salitang ito, na ang lahat ng sumampalataya, lahat ng tumanggap sa ilaw na ito, ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Bibigyan ka ng Diyos ng proteksyon. At walang sino mang makagagalaw sa iyo. Walang sino man makalalapit sa iyo na mga masama, sapagkat ikaw ay iingatan at poproteksyonan ng Panginoon. Maging ang kanyang mga anghel sa kalangitan ay kanyang susuguin upang ang kanyang mga hinirang, ang lahat ng sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak. Ganun po ang pangako ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, dalawa pong nangyayari dito sa mundo. Isang kadiliman at isang liwanag. Ngunit mas pinaniniwalaan ang kadiliman kaysa sa liwanag. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. At maraming nagpapanggap na sila din ay mga lingkod din ng Diyos. Marami nagpapanggap, lalo na sa panahon natin ngayon, marami mga bulaang guro, mga bulaang propeta, mga bulaang relihiyon. At ang sabi dito, sila ay naparito upang iligaw ang lahat ng mga tao o maging mga hinirang ng Diyos. Pati sila ay gusto rin nilang iligaw. Subalit, mga kapatid, kailangan po natin ngayon na tayong mga sumampalataya kay Kristo ay higit dapat nating pagtibayin ang ating pananalig sa Kanya, ang ating pananampalataya sa Kanya, sa patuloy nating pagbubulay-bulay sa Kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya ay pagkain ng ating mga kaluluwa. At ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito ang magbibigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, upang ang pangako niya ay patuloy nating matamasa. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating matamasa. Ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Tingnan po natin, bakit nga ba mas pinaniniwalaan ng sanlibutan ito ang dilim kaysa sa liwanag? Tingnan po natin ang Matthew chapter 15 verse 14. Ang sabi po dito, leave them, they are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit.
Layuan daw natin yung mga bulag na taga-akay. Marami din palang mga bulag na taga-akay. Ito yung mga tinatawag na mga false prophet, mga false minister, mga false religion. Ang tawag sa kanila ng Panginoon, they are blind guides. Mga taga-akay, mga bulag na taga-akay. At kapag daw bulag ang umakay sa kapwa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. So ito po yung pakaingatan natin, mga kapatid, na ang Panginoon mismo ay nagbigay ng babala sa lahat ng mga tao o maging sa kanyang mga alagad, na kapag ang bulag ang umakay sa kapwa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Ang tanong, sino po ba ang umaakay sa atin ngayon? Sino po ba ang guiding light natin ngayon? Sino po ba ang guiding light natin? Ang sabi dito, kung totoong ilaw ang ating patnubay, hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Tingnan pa natin ang mga salita ng Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, ang sabi po dito, while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Ito palang mga impostor na ito, ito yung mga pagkunwari, ito yung mga mapagpanggap na ito, na mga taga-akay, mga bulag na taga-akay, ay mga nadaya, at patuloy pa rin sila sa pandaraya. Ito po ay maraming areas ng ating buhay. Kapag ho tayo nadaya, para na rin ho tayo nabudol-budol, na-scam, naniwala tayo doon sa malaking kita, kaya tayo ay nag-invest ng pera na hindi na magtatrabaho, tayo ay kikita. At nakakalungkot, mga kapatid, marami tayong mga kababayan ang nahulog sa mga ganitong mga sistema ng pandaraya. Why? Sapagkat marami ngayon mga impostor. Nan sabi dito, while evildoers and impostor will go from bad to worse, palala ng palala. Alam niyo po ba yung mga nambuwag na mga scammer? Nagpapalit-palit lang yan ng mga pangalan. At patuloy pa rin sila sa kanilang mga masasamang gawain. Patuloy pa rin silang mga nag-i-scam ng mga tao. At iyan po ay laganap. Maging sa ganitong sa gitna po ng pandemya, itong sa face mask na lang, marami na ditong mga scammer. Mga kapatid, kayo mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na pa dun sa mga negosyante na gusto ko agad kumita. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Sa panahon po ngayon, maraming mapagsamantala. At ang sabi dito, the evildoers and impostor will go from bad to worse. Palala ng palala. Deceiving and being deceived. Patuloy silang itong mga nadaya din to. Mas sila mga nadaya din. At patuloy na nandadaraya. Yan. Bakit nga ba nagkaganon? Tingnan po natin dito. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this age has blinded the mind of unbelievers. Ang mga hindi naniwala dun sa totoong ilaw, ang sabi dito, the Word of God called them unbelievers. Yung hindi naniwala kay Kristo, the Word of God called them unbelievers. Ang sabi dito, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Yung Diyos ng sanlibutan, ito tumutukoy kay Lucifer, sa Diablo. Ang sabi dito, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God.
Ito po yun. Kaya hindi nila pala nakilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya pala hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na siyang ilaw. Tanging ilaw ng sanlibutan ito. Sapagkat binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Binulag sila upang hindi nila makita ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila maunawaan ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Bakit siya naparito sa mundo? Ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang una, hanapin ang mga nawawala, mga naliligaw, at sila'y iligtas. Pangalawa, naparito ang Panginoon para tayo bigyan ng buhay na ganap at kasisiya. Magsana yung buhay na ganap. Aalisin ka sa kahirapan, aalisin ka sa sakit at karamdaman, aalisin ka sa kasalanan, sa mga bisyo, aalisin ka at palalayain ka ng Panginoon. Palalayain tayo lahat doon. At doon pa lang sa pagpapalaya ng Panginoon, doon sa pagkalipin sa kasalanan, pagkalipin sa mga bisyo, pagkalipin ng karamdaman, mga sakit at karamdaman. Iyan po yan mga gawa ng dyablo. Iyan po yung mga tanikala na patuloy na umiikot-ikot sa lahat ng buhay ng mga tao. Kaya mga kapatid, sabi po dito, tayo naman mga mananampalatayang Kristiyano, lalong-lalo na po ngayon na mayroong lockdown, na hindi tayo makapunta sa church, ay sikapin po natin na huwag nating pabayaan ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Patuloy tayong magbasa ng kanyang mga salita. Patuloy tayong makinig sa mga online service ng mga churches o dito sa Light and Salt Church. Huwag po natin pabayaan mga kapatid. Tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa Luke chapter 11 verse 35. See to it then that the light within you is not darkness. Therefore, if your whole body is full of light, and no part of it dark, it will be just as full of light as when a lamp shine its lights on you. Siguraduhin daw po natin mga kapatid na ang ilaw na tinanggap natin ay hindi kadiliman. Baka magulat tayo na akala mo tama ang tinanggap mo, yung pala kasinungalingan. Akala mo yung tinanggap mo, yung pinaniniwalaan mo ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan, yung pala ay kapahamakan. Yung tinanggap yung tinanggap mong balita ay yung pala ay masamang balita. Kaya tingnan pa natin dito, Ephesians chapter 5 verse 8 hanggang 14. Sabi po rito ni Apostol Pablo, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as a children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, na dati-rati tayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon ay tinatawag niya tayong mga anak ng kaliwanagan. Kaya tayo ay dapat mabuhay mga kapatid. Yamang tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa kadiliman, tayo ay mamuhay sa liwanag ng kanyang banal na salita. Tayo mamuhay
ayon sa kanyang banal na kalooban. Iwaksin na natin ang lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan ng sanlibutan ito. Yamang tayo ay binago na, tayo ay iniligtas na ng Panginoon, tayo ay Kanya ng pinalaya, mamuhay tayo bilang mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang nabubuhay sa liwanag ay pawang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Iyan po yung nabubuhay sa liwanag. Kaya po mga kapatid, mga minamahal kong mga mananampalatayang Kristiyano, saan man panig kayo ng mundo, tayo pong lahat ay iisa po kay Kristo. Tayo ay magpatuloy. Tayo ay magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat po tayo ngayon ay nasa gitna ng kahirapan, nasa gitna ng malaking pagsubok. Kaya hilingin natin sa Panginoon, tayo ay laging manalangin na tayo ay kahabagan niya at patnubayan niya sa lahat ng ating mga gagawin. Patuloy po din natin ipanalangin ang ating bayan, ang mga namiminuno sa ating bayan, nabigyan sila ng makalangit na karunungan ng Panginoon, upang sila din ay maging kasangkapan ng liwanag na magbibigay at maghahatid sa atin sa tiyak na kaligtasan. Meron lang po isang sagot sa problemang ito mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya hilingin natin na ang Panginoon patuloy maghari sa ating mga buhay, sa ating bayan, sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng area ng ating buhay. Paghariin natin ang Diyos at makikita natin sa kanyang paghahari may kapayapaan, may kaligtasan, may kaginawahan, may tagumpay. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Tayong manalangin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita na siyang ilaw at liwanag sa landas na aming daraanan. Pagpalain niyo po Lord ang lahat ng aming mga tagapakinig. Pagpalain niyo po Panginoon ang mga sumasampalataya sa inyo. Tuparin niyo po Panginoon, pangyarihin niyo po Panginoon ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga hinihingi sa iyo. Ano man ang kanilang kalagayan Panginoon, sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, Lord, pagalangin niyo po. Touch them by the power of your name, Lord Jesus. Heal them, O God. Ikaw ang dakila naming doktor. Ikaw ang dakila naming manggagamo. Ikaw ang dakila naming tagapagligtas. Kaya po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng tumawag sa iyo ay maliligtas. Ang lahat ng tumawag sa iyo, Panginoon, ay pagagalingin niyo po. Marami pong salamat. Muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhati at kapurihan. Ito pong aming panalangin sa Ama sa gabay ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen.